Yung buntag mga kaigsunan. Karong buntag ni ata sa atong pagtuon na pod padayon sa atong series of study sa Law, Grace and Covenant about sa plan of salvation. Sorry mga kaigsunan nga gahapon wala ta kay nag-brown out manggod diri sa amo balay. Walay power ang electric power. So wala na dayon ang atong alas 2 gahapon. So nagsabot kami sa akong anak nga ipadayon ta karong adlaw Martes sa buntag. So karon mga alas 8 kape na itawgan niya ko nga ipadayon na ang ato nga lecture. So karon salamat ko nga wala na i-brown out o magpadayon ta sa atong paghisgot mitungod aning plano sa kaluwasan. Og ang importante nga ato maintindihan ang tanang mga punto ni Paul sa pag-magnify o sa pag-explain niya nga iya gi saysay ang tibuok niya nga writings gikan sa Roma paingon sa katapusan niya nga mensahe nga ang plano sa kaluwasan maong importante nga mahibaw-an sa katawhan labi na sa church. So karon ato na ni ipadayon kay daghan naman ang ato natun-an. Ug diri sa Colosas gi-concentrate ko diri maayo kay nasentro gid diri ang reciprocal sa Episo chapter 3. Ang chapter 3 sa Episo na concentrate diri ang reciprocal sa Colosas sa mensahe nga gihatag kay Paul o ang revelation sa plano sa kaluwasan nga gi-reveal pinaagi kay Paul nga diha si Paul nag-concentrate sa iyang wali aron intindihan sa tanan nga katawhan kung mabasa ang iyang kasulatan kay maoni ang tahas ni Paul. Pagtawag sa iya, gi-reveal sa iya ang plano sa kaluwasan. Gani mga kaigsuonan, ang ato karon pag-sistema sa pag-intindi sa Bible, muna nga ako paningkamot gid ko nga makasulti sa YouTube. Kaya ang importante, ang ato sa pag-intindihan, ang ato pagsabot o ang inyo pod pagsabot sa akong na istadihan samtang naga-eskwela ko dito sa eskwelahan sa teolohiya, ang ako na istadihan tungod sa akong instructor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, gisaysay gid niya sa amo ang tinuod nga naa sa Biblia ug ako pod gistadihan ug ako pod gi-research ug ako pod punting ang tanan nga teksto diri sa kasulatan ni Paul. Wala gyud sipyat ang paglamdag sa Ginoo nga ang kamatuoran mao gini siya una nga ato isaysay sa katawhan. Na ako isa ka quotation dire nga nakit-an ko ni sa usapod ka magwawali nga sama pod nato nga mga Adventista pero lahi sila nga sikta nga nagpaningkamot kung unsaon ang ilang mga grupo pod nga ma-prepare sa pag-abot sa Ginoo nga maluwas. Ang ila pod target ang kaluwasan. Ug ang ilang mensahe, makita pod nimo ang ilang learning points ug ang mga values, ang mga virtues sa ilang punto nga gusto pod nila nga mag-guide ang ilang pundok sa lain pod nga pundok sa relihiyon nga maklear pod sila nga maluwas. Gani may mga quotation ko nga nakuha sa ila, gaingon diri. Ingon niya, how do we know where or we are? How do we know we are spiritually on the right track? Nindot kayo, no? Gikuha ko ni nga quotation kay ila ginigi sulat sa ilang mga footnote sa ilang pagwali pod sa YouTube. Mga great evangelist pod ni sila sa ilang pundok. Sa Amerika, this is from America. They are overseas preacher. So gaingon sa dire, how do we know we're spiritually on the right track? Meaning, how do we know we are
spiritually on the right track. Simple lang sabto, no? Paano nato kung kita mga Kristiyano, mao na ang iyang general nga interpretation. Kung kita nga mga Kristiyano, unsaon nato mahibaw-an nga ang atong spiritual direction o ang atong spiritual aspect of life nga naagid ta sa insakto nga dalan, naagid ta sa insakto nga sakyanan, nga diin ang padulngan ta paingon gyud sa atong destinasyon. Nindot kayo ang punto niya. So ako namalandong ko kining akong wali. Pagbasa ko ani, nakita ko nga ang punto nila sulod sa punto nga ato gistadihan. Kay sila pod naning kamot unsaon nila maluwas. So pasalamat nga may mga punto ang ilang mga statement nga mao ginang punting nila, gusto nila maluwas. Pero mao lang na siya ang ako nakita nga sila sama pod sa atong mga magwawali nga uban dire nga nagaingon nga ang balao dili maluwas, nga wala sila kasabot sa plano sa kaluwasan. So walay kanahan. Sila nga nagawali nga wala nila ma-expound ang plano sa kaluwasan sa lahi-lahi nga sikta sa religion. Pareho ra gyapon ng ato mga magwawali dira nga nagatudlo nga ang balaod dili makaluwas. Pareho lang sila direksyon. Tinuod ang ilang una-una unta nga nag-istorya sila, labi na kay gawali sila sa church, may mga inspirational talk sila, pero behind that, ignorante sila sa plano sa kaluwasan kung unsa gina ang plano sa kaluwasan. Kaya ang Biblia, wala ni nagtudlo sa ato nga basahon ta lang ang Genesis paingon sa Malakay. Basahon ta lang ang Mateo paingon sa Revelation. Wala na gatudlo ang Biblia ana. Ang ingon sa Biblia, human ang tao na hulog sa salat in a spiritual level of thinking. Ayaw ng debate style, ayaw ng pabilib nga ang imo religion nindot yun, ang ilaya sayop. Dili na mao ang punto sa Biblia. Ang punto sa Biblia, ang tanan nga tao mag-alinggat gyud. Nga human ang tao nakasala, spiritually level, that is a serious case. Seryoso ka na nga kaso nga sila naglapas sa sugo nga nag-ingon, thou shalt not eat. There is a big dilemma in the whole world. Kung sa kaso pa, diri sa yuta, sobra pa na sa kriminal. Sobra pa na sa unsang pinakadako nga sayop sa kalibutan nga naa sa mga kaso-kaso. Pero anang mga rape, no? Dako nga kaso na. O butang ta kining mga illegal nga dagko na nga mga illegal. O nga kaso ka na nga dako. Ang magpatay. O karong gani murag wala nay balyo ang pagpatay, murag na lang manok. Pero katong paglapas ni Adan og ni Eva didto sa garden sa Eden, tibuok nga kalibutan to ang involved sa pinakadako nga kaso sa kalibutan. So far in the beginning of the world, the first case in the beginning of the world, as far as justice of God is concerned, as far as the commandment of God is concerned, the dominion of God is concerned, pagsugod kaon ni Adan og ni Eva tungod sa ilang unodnon na credit sa ilang weak point nga diha sila gisudlan ni Satanas nga hulog sila, salitag ni Satanas gigamit ang ilang unodnon, whole world ang tibuok nga kalibutan nag-atubang anang pinakadako nga kaso hantod karon nga wala pa masulbar kanang kasuha. Kay ngano man kanang kaso nga nagkaon si Adan ug si Eva paglapas sa balaod, ang iya nga kaso, the wages of sin is death, because transgression of the law is sin and the wages of sin is death. Mao na ang title sa kaso. Whole world, apil pa ang langit ana. Kay ngano si Satanas gikan man sa langit, 1/3 pa ang iyang nadamay. So kana nga kaso, gitawag siya nga transgression of the law is sin and the wages of sin is death. Apil si Satanas ana nga dauban sa wages of sin.
isdit. Apil po ang iyang sakop. Mao na sang pinakadako nga kaso nga wala maalinggati sa tanan nga tao sa tibuok kalibutan kay huna-huna nila ang Biblia. Inspiration lang aron makakabig sila daghang sakop sa ilang religion o sa ilang pundok. Gig tun-an nila ang Biblia aron mahimo nila nga murag livelihood. Ang Biblia dili ni saya kalibutanon. Kay kung daghan kag pundok, siyempre daghan matabang nimo, masikat ka pa, ma-establish ka pa sa tibuok kalibutan in a worldly matter, in a worldly popularity. Okay? So dili na siya mao ang pag-intindi sa Biblia. Ang Biblia, serious matter niya, pointing to the higher form. This is a very serious case. Pointing to the higher form because the judgment day is the end of the world. And the wages of sin is death. During the judgment day, the final judgment is the time to end the world and to give finally the penalty of this case, which is death. Mao na siya ang huna-hunaon sa tao nga ang Bible dili ni pasikat-sikat, dili ni padaghan-daghan pundok, dili ni sa mahimo nimo nga murag kabalo nako kung unsa gid ang tumong sa uban aning pag create og lahi nga sikta sa religion, pag create og religion. Kabalo na mo. You know what is in my mind. Pero sa tinud-anay lang ang pulong sa Ginoo nga nag-abot diri sa Bible gitawag Bible. Di understood na nga New and Old Testament, Old and New Testament. Ang punto lang ani niya aron ma-establish sa Ginoo ang plano niya aron giunsa pagluwas sa tao. Ang iya plano kay nahulog sa sala, gusto niya reclaim ang iyang image in the crown act of creation. Mo na ingon ko nga, the image of God is the crown act of creation, which is us, the human being. Kita ang crown act of creation. With us, the image of God was expressed or established. So once, in case man falls to sin, there is a plan of salvation to reclaim the image of God. So kaning Bible, mao ni siya ang sabtuno nato para lang kana nga kaso aron magdaog ta sa kaso. Kaya ang ato abogado diri si Ginoong Hesus. Og ang kontrata si Satanas. Og ang basihan sa huwis or sa judge kintahay kung ipareho ta niya sa ato diri sa yuta, may natay mga lawyer og natay mga wis dira sa mitingan kung may kaso, may hearing, may hall of justice, may regional. Okay, may regional justice. Ma-establish ang insakto nga gitawag nga system within the scope of justice. So diri sa balaod sa Ginoo, ang hustisya diri nga gibasihan sa balaod sa Ginoo, ang balaod mismo. Ang 10 Commandments. Muna ang 10 Commandments gihimuan sa Ginoo og pamaagi nga may mga kung sa ato pa may mga protokol nga ang sala paagi sa mga affidavit i-report sa mga pulis, ang pulis mag-investigar, paingon na dayon dito sa mga piskal kay aron kung unsa ang assessment, kung kasuhan ba o unsa ang kaso. Mao ni ang balaod, mao ni ang Biblia, may balaod nga diha ibasi tanan ang pinakadako nga sala sa tao nga mao nang sin
the wages of sin is death. Diri sa Biblia. Aron ma-reclaim ta sa wages of sin is death, nag-abot ang plano sa kaluwasan nga ang justice diri mao ra gyapon. Nga gilapas mo ang balaod, ang justice diri, ang balaod mismo. Mao na ang pag-study sa Biblia lalom. Kaya ang balaod, mao na siya ang manifold wisdom sa Ginoo. Mao na siya ang naa sa langit nga powers of heavenly places. The principalities of the heavenly places. In the whole dominion of heavenly places, mao na siya ang justice. Mao na siya ang nagapahapsay sa order. Og mao na siya ang nagahatag og what is right and what is wrong forever. Nga dili pwede nga twison sa Ginoo. Dili na sa matwis kay dira gipahamtang ang iyang hustisya. Kung nakasala ka na hustisya nga mo na sa maghukom forever. Dili kay magwali-walit ang balaod, dili makaluwas. Ayaw nyo ko pakatawa. Kay gasakit ang akong kasing-kasing na kuyawa na ang akong panghuna-una ngano may magwawali ng mga gasulti nga ang balaod dili makaluwas. Wala mo kasabot unsay ang balaod. Gabasa-basa lang mo Biblia, gawali-wali lang mo sa inyong bla bla bla. Gawali-wali lang mo anang inyong bisan asa nga iglesia walihan nyo, respetuhan ka mo sa mga kaigsuonan ninyo. Bisan unsa nga religion, mangadto mo sa inyong mga kasimbahanan, respetuhan ka mo sa inyong mga sumulunod. Unya mag-bla bla bla ka dito. Unsa may effect? May makita ba ka sa imong giwalihan nga paingon sa perfectness o ma-perfect siya? Giwalihan mo ba sila unsaon pag-perfect? Giwalihan mo ba sila unsaon gid pag-andam aron ta maluwas? Sayang diri ta siya yuta, pundok-pundok ta diri nga wali-wali ta diri, basa-basa ta sa Biblia. Gibasahan mo ba sila sa tinuod nga plano sa kaluwasan, sa tinuod nga mensahe sa kaluwasan, sa tinuod nga direksyon sa kaluwasan, sa tinuod nga gusto sa Ginoo aron ang tawo maluwas, sa tinuod nga plano sa kaluwasan, manifold wisdom sa kaluwasan. Workmanship sa kaluwasan. Mga kaigsuonan, ako nasakitan nagyog ko. Munang ingon ko nga, sukad sa akong pag-Adventista 1968, paingon karon 2023 na. Wala gi ko kakita magwawali bisan asa nga religion. Labi na kining mga Adventista nga mga preacher, the Seventh-day Adventist pastors. I-plural ko na lang na pastors. Plural na siya kayo. Pastors. Sa to pa, general na. Ang tanan nga mga Adventist ministers, sige kog observe bisan asa ko maadto. Nagbalik ko sa MBC pila na katuig. Nga wala ko balik sa MBC. Nagbalik ko sa mga conferences nga giheld sa Mountain View. Maminaw ko sa laing-laing mga churches. Ga-observe ko nila kung unsa gid nila pagdipin sa mensahe sa Biblia. Madunggan ko puro lang mga inspirational talk, mga values isulti nila, mga experiences nila. Aron ingnon nga dagko na sila nga posisyon, mga topical nila nga preaching, mga ila kaugalingon nga mga konsepto unsaon nila pag-expound sa mga learning poems, basa-basa pud sila teksto. Wala ko kakita nga ila gi-expound ang plano sa kaluwasan kay mao man na ang the only way to salvation. If there is a will, there is a way. That's the only way to go together with the will in heaven. Kinsa man ang will? Si Jesus. Unsa pag uban nimo didto together with him. Nga wala naman nimo giwali ang iya giandam nga plano kung makasalaan tao, gi-reveal niya kay aron ma-reclaim niya. Wala man na nimo giwali, wala man nimo giton Di ba gibasa ko diri nga nag-ingon si Peter, the epistles of Brother Paul
is hard to be understood because unlearned. Wala mo gitun-i. Wala mo gitun-i. Muna nga, dili ka makawali sa insakto. Sabi ninyo mga kaigsuunan, kining ato mga magwawali, mga pastor, tanan nga mga pastor sa tanan sektor sa religion. Ang problema, sige sila gwali, ila na gibutang sa ilang kasing-kasing nga unod nun, sa ilang concept nga unod nun, nga ang abi nila, gi-credit na sila sa Ginoo kay gabasa sila Biblia, gi-comport na nila ang ilang kaugalingon nga unod nun, nga ang Ginoo kauban na nila kay pastor na sila. No, sir. Ang Ginoo very particular. Ang Ginoo particular kaayo. Kabalo ka mo ba nga daghan ang mga tao sa Ginoo nga nasipyat sa instruction sa Ginoo, gipang patay sila sa Ginoo. Daghan na kaayo. Basahan nyo ang history sa mga Israelites from Egypt down to Canaan. Mga Israelites, they are Israel, they are peculiar people, they are selected people. Pero pailob lang ang Ginoo, pailob nga aron masabtan nila ang workmanship. Kanang workmanship nga sultiya kay Moses dira sa Exodus. Muna na ang plano sa kaluwasan nga gusto sa Ginoo maintindihan nila nga kauban na siya pagtabang aron matuman ang balaod. That's why from Egypt to Canaan, puro balaod ang ginasulti sa Ginoo sa ila. Bantayin yung Sabado, ayaw ka mo manggawas. Kay kining napulo kasugo, muning akong karakter. Ayaw mo kahadlok nga dili ni matuman kay nasipyat man si Adan og si Eva. Niya na ko karon gi-reveal ko na ang plano sa kaluwasan sa Genesis 3:15. I am here to help you to follow the Ten Commandments, to obey the Ten Commandments. I am here. Munang workmanship nga sultiya dito sa Exodus. Pero unsay natabo? Wala man ang tao nagsabot. Unlearn. Kay dili man sila maminaw kaayo sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo kay Moses, aron ibat-bat sa ila, palingiw-lingiw laman sila. Gani, pati ang kinabudlayan ni Moses sa Mount Sinai nga nagsaka na sa nagkuha na siya sa tinuod nga kaluwasan nga maulang ang pagtuman sa balaod, gitawag covenant. Pero ila lang yaga-yaga, ngano man. Naghimo silag baka-baka. Pagkatapos, kay daghan na si ilang gipamatay sa Ginoo, on the spot, 3,000. Basahan nyo ang Biblia. Katong nagsimba sa baka-baka, on the spot, gipapatay sila sa Ginoo. Pinaagi sa mga espada, sa mga Levites. Basahan nyo ang Biblia. Basahan nyo. Nya, ang katawhan, gahi lang gihapon. Tungod sa natabo, promise sila nga, oh sige, Moses, ingna ang Ginoo, magtuman nagi kami sa sugo. Mo nang may covenant. The people covenanted to obey. And the Lord or the God covenanted to fulfill His promise. Basta, both sides faithful sa ilang promises or covenant, agreement. Si Jesus, gituman niya ang Ginoo, gituman niya ang agreement. Nagpakatao ang Ginoo. Nagpakatao si Jesus aron matuman ang agreement. So ingon na ni Paul, Christ is the covenant. Mao na sa ang plano sa kaluwasan. Tuman yun sa Ginoo ang iya promise nga luwason niya ang tawo basta magfitful lang. Munang nag-anhi siya to prove His promise. He is the covenant who came as a kingdom of heaven. Muna ingon nila, the kingdom of heaven sa Biblia, gaingon dira sa parable, the kingdom of heaven is the lost sheep compared to a lost sheep. Si Jesus na ang lost sheep. Dili na sa pertaining sa katawhan. Because ang ingon niya, the kingdom of heaven, wala sa nag-ingon nga, the kingdom of people or the sinners. Wala sa nag-ingon nga, the sinners compared to a lost sheep or the kingdom of earth
is compared to a lost sheep. Wala. Ang ingon sa Ginoo, the kingdom of heaven is compared to a lost sheep. That's why ang reciprocal niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kinsa man ang kingdom of God? Thy kingdom come, thy will be done. Mao na si Jesus. Mao na ang balaod. Mao na ang balaod. Ang covenant, si Jesus. Ang sanctuary, si Jesus. Gihunong ang sanctuary, kaya na si Jesus nga nag-ingon, tumanan niyo ang sugo. Pag-ingon niya nga, nawala na ang sanctuary, ang covenant o ang Ten Commandments nga naa sa most holy place, the covenant, the ark of the covenant. Moto si Jesus nga nag-anhi na nga wala na gisulat dito sa ark of the covenant kung dili gisulat na sa imong kasing-kasing o gibutang na sa imong una-una aron dili nimo malimtan. Mao nang gitawag sa mga tinuod yun nga mga theologian, mga doctor of divinity and doctor of theology, pointing to the higher form. Mao na sa ang tinuod nga pagsaysay sa righteousness by faith. Tungod sa imong pagtuo, gituman mang sugo, nga naa na sa imong kasing-kasing, nga naa na sa imong una-una, pointing to the higher form. Unsa ingon sa Biblia, ma-righteous ka, ma-perfect ka. Basahon ta. Tandain nyo kaayo ang akong eksplanasyon. Tandain nyo ang akong mga punto. Tandain po ninyo ang akong mga teksto nga ginabasa. Basahon ta. Nga ang plano sa kaluwasan, maora na siya ang balaod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, sa personality ni Ginoong Hesus, sa karakter ni Ginoong Hesus, o sa dominion, o sa justice, o sa hustisya, o sa judgment ni Ginoong Hesus. Mao na siyang balaod, aron ka maluwas. Ibalik na siya tuman kay gilapas man na dito sa Garden sa Eden. Dili na siya matwist, dili na siya mawala kay si Jesus na nga imong tumanon. Kay mao nang gusto niya aron kung ma-perfect ka na dito sa langit, walay makasasala ug wala dito pareho nimo nga unod nun. Kanang gawali ngang balaod dili makaluwas. Klaro ginaingon ni Paul. Don't have confidence of the flesh because of your garbo, because of your fleshly attitude, fleshly feeling, fleshly pride. Muna ingon ni Paul, do not have confidence to the flesh. Unsa pa? Beware of the evil workers. Kaya usahay, abi nato, insakto na gid ta nga magwawali, attached ta sa ato ng mga sistema sa institusyon sa ato mga simbahan. Dili lang sa Adventist. Ang tanan nga simbahan may institusyon. Lipay na ta nga na-attach ta sa mga institusyon kung asa ta na bilong nga simbahan. Gawali-wali gyud ta kay gituuhan ta sa atong mga sumulunod nga pastor kunuhay ta. Pero wala ta ma-emphasize ang tinuod nga sugo sa Ginoo, ang tinuod nga mahibaw-an ta nga giingin nyo kay Paul, iwali ni sa church. So ni anag sulat na ni Paul kay wala naman si Paul, namatay naman siya. Ni ana. Niya sa Biblia tun-anta. Sabtunta. So, i-prove ko sa inyo nga ang plano sa kaluwasan nga among pagtuman sa balaod, mahimo kang perfect. Basahon ta, mag-recap ta. Dire sa Colossus 1:28, 28. Basahon ta. Colossus 1:28. I-review ta ang kada sugod ta sa atong wali, sa ako karon nga pagwali. Ato i-review kanunay kay mao nang gusto ko nga masilsil gini. That's the way how I preach this gospel. That's the way how I teach you. Aron silsil gid na sa inyong alimpatakan. Katong gisulti ko sa una nga ang gakwa masteral, magbalik-balik gid na sila. I-basket sa ilang professor ang ilang mga thesis kay aron usbo na pod balik-balik kay ngano man unsang purpose sa professor masteral god i-master balik-balika aron ma-master mo nang masteral doktoral dugay kay balik-balikon gid sa professor gamay lang diferensya kumuton niya ang ilang mga thesis butang sa basuran wala usbana ninyo kay naay sayop. Pero ang gusto sa professor nga ma-perfect gyud ang ilang pagmaster. So muning balik-balikon ta aron
maintindihan tagyod. Diri sa 28 para ma-prove nga ang plano sa kaluwasan mao gina sa ang imong kinanglan masabtan, anha pa ka maminaw anang mga bla 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 sa mga pastor. Kaya kung dili mo nasabtan ang plano sa kaluwasan, nonsense ka ng mga bla bla bla. Dili na dawaton sa Ginoo ngano man. Ang Ginoo particular. Ang Ginoo pertika ano na? Mitikuloso kayo ang Ginoo. Particular kayo sa mitikuloso sa iyang instruction. Bisan unsay imo buhaton, kung nasayop ang imong pagpaminaw kaniya o wala nimo gibuhat ang insakto nga instruction, masipyat ka lang gamay, dili gid kadawaton sa Ginoo sa iyang tumong para sa imo. Tanawa lang si Moses, mik anluli na gyud pareho sila sa kinaiya sa Ginoo. Pero wala biya siya gidala dayon sa langit. Giampingan lang iyang bangkay pagkapatay niya. Pero wala sa gipareho nila ni Elias ug ni Enoch. Ngano man, na may nasipyat si Moses. Isa dira katong pag bunal niya sa bato. Oh. Ang Ginoo particular kayo, mitikuloso ang Ginoo. Kanang sige kag wali-wali nga wala mo gitun-i ang plano sa kaluwasan ug maong gi-expound down sa mga sakop nimo sa iglesia ug mao nang imong gi-explain sa ila, anha ka pa nag inspirational talk, naghatag sa imong balyos. Dili usa na unaha usa ang plano sa kaluwasan aron may peace of mind ang ilang una-una og ready na sila sa tanan nga mga mensahe nimo. Kay naa na foundation sa ila ang plano sa kaluwasan, clear na sila. Clear and unclear values, clear na sila. So ana pa kada magsulti-sulti sa simbahan bisan sa mga SDA. Kanang atong mga leksyon para sa ako wala nay direksyon. Ngano man, balik-balik, 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 sumo, balik-balik, balik-balik, sumo na. Ngano man, ngano walay direksyon. Bisan unsaon mo nang balik-balik, ang mga bradirin wala kasabot sa plano sa kaluwasan. What is the plan of salvation? Ang iyang gitawag nga mystery, ingon ni Paul. This is the mystery that uncovered unto me, revealed unto me from above. When you read, ingon ni Paul, Episo, when you read, understand my knowledge about that revelation in the mystery of Christ, the dispensation of grace. Nya explain na sa mga pastor kay nag-eskwela man ka sa teolohiya. Labi na dito sa MBC, mga SDA. Nag-eskwela man ka mog teolohiya. Ngano di man na ninyo ma-explain ang plan of salvation? Para sa kuha siguro, mabasol ba mo o dili pud mo mabasol? Kay ngano man, ang professor nga mag-explain ana dapat naka-eskwela og Doctor of Theology and Divinity. Karon kaning mga bag-otang graduate, wala naman dito si Dr. Tumanday kay patay naman. Dili ko magtuo nga may gahandol na dito pareho sa knowledge and wisdom and understanding nga gi tun-an ni Dr. Tumanday sa pagdoktoralya dito sa Lumalinda. Nga mauna ang gatudlo po dira sa MBC. Dili ko magtuo nga may naa pareho ni Dr. Tumanday. Kay ngano man, daghan sa una mga schoolmate ko nga dili magpa-under kay Dr. Tumanday. Kay lisod ko no, dili sila ka level kay Dr. Tumanday, manang tagaan sila 70 or 75. So, kalabanan dito ga under kay Dr. Tumanday sa iyang klase Law, Grace and Covenant, Love, Faith and Obedience. Kalabanan dito mga minor lang sa mga laing-laing nga mga courses, sama sa nursing, education, commerce, agriculturist, agriculture student. Mo nga under dito kay Tumanday. Pero ako, kauban ko dito. Mo nang naging Dr. Tumanday, murag ikaw raman ang naka singit maayo sa akong mga doktrina diri, sa akong mga teaching diri, lalo na sa Law, Grace and Covenant. Bal ayaw giniwa hawae nga kurso. Kay ikaw lang makawali ani sa church. Kay ikaw raman permi ang nia under sa akong class about sa Law, Grace and Covenant and the teaching of the mystery of the plan of salvation.
Paluhan ning ako mga syllabus, bantayan ning ako mga ginasulti. Kay si Dr. Tumanday concentrated sa sakay Paul. Ga-pick up siya og mga text, mga Bible history. Labi na dito sa history sa Exodus. Kung giunsa sila pag care sa Ginoo pinaagi sa workmanship. Nga mo na to ang pag-explain unta sa plano sa kaluwasan. Pero dili man nila na intindihan kaayo mo nang gi-reveal kay Paul aron mahatag sa ato diri. Labi na sa Laodicean church. Nga nag-ingon si Paul, I know you knew that I have a conflict in you, lalo na sa Laodicean church nga wala gikakita nako personal. Mo nang gusto ni Paul nga masabtan ta. So karon basahon ta ang 28, basahon ta. Aron master gid ninyo ngano nga nagapangugat gid ako ani pagwali. Balik ko ang ako mga teksto. 28 of Colossians 1. Ingon niya, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. Klaro no? Whom we preach. Kinsa man na? Kining plano sa kaluwasan, ang mystery ni Jesus Christ mo nang ginapunting ni Paul, reciprocal niya sa Episo 3:10. Kay kining Kolosas gi-explain ni Paul aron pag magnify sa plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa iya dito nga mabasa sa Episode chapter 3. So ang reciprocal niya niya diri mga terminology dito gigi usab gyapon ni Paul diri ang mga manifold wisdom, ang mga dispensation of grace. Dispensation of Christ. Give usab diri sa Kolosas kay gusto niya mamagnify, ma-wave niya nga ma-wave, ma-clear niya nga ma-clear ang plano sa kaluwasan. That's why diri sa 28 ingon niya, whom we preach. Mao na ang plano sa kaluwasan. Nga iwali niya o iwali ta. Ingon niya, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. Unsa man ang in all wisdom? The manifold wisdom of God kanang daghan nga klase-klase unsaya pag-systematize nga ang plano sa kaluwasan maintindihan ta nga siya si Christ, siyang balaod, siyang gift, siyang grace, siyang covenant, siyang 10 commandments, siyang tabernacle. Nga intindihon ta nga ang iyang description ana, ang gift si Christ na mag-alalay nato. Mo nang punting sa reciprocal sa Episode 8. Ang Episode 8 ang ato maguwali kay wala man kaagi aning plan of salvation sa under ni Dr. Tumanday, giha ila na lang gi concept sa ilang unodnon, ila na lang gi butang sa ilang una-una nga maunang interpretation, gi-apply nila nga unodnon. Kay ang application yaman na ni Satanas nga strategy. So unodnon mo nang gigamit niya kay edan o kay iba. Unodnon, gi-apply nila ang Episode 8 reciprocal na sa teaching ni Paul about sa manifold wisdom of God. Nga logical ang pagkasulti kay si Paul, more on logic, pintok. Pag-ingon niya sa episode nga, for by grace are ye saved, ang meaning nga na, for by the law or Christ are ye saved through obedience because faith means obedience. Ipabasa ko na sa inyo. Acts 6:7. Romans 1:5. Mo nang meaning dira sa faith means obedience, for obedience of the whole nation in His name. Mo na sa ang faith. So ingon ni Paul, for by grace or for by law or Christ are ye saved through obedience. Mo nang namin niya sa faith, obedience. It is not of yourself, dili sa inyong kaugalingon nga pagpaningkamot ra. Si Paul pintok kayo na siya. Ang iyang sulti, kinanglan mo i-magnify. Kay mauna ang iya pod pag tudlo. Nga, Christ is the law, Christ is the grace. Gitudloan niya ta una. So pag sulti nga grace and faith, nga ingon niya faith is for obedience. Oh, faith means obedience. So gitudloan niya kita usa una. Daw nagpintok siya sa iya, gibutang sa Episode 8. Mo gani gisulti na diri sa Episode 3. Dayon gireciprocal niya sa Episode 8. Mo nang pagbasa sa Biblia, isa kadyot diri, isa kadyot didto. Usahay maatras, usahay mauna. O usahay maputol. Usahay
kuan lang masumpay na pod. Dito sa Isayas. Oh, mo nang pagbasa sa Biblia. So ingon ni Paul, for by grace are ye saved, for by law or Christ are ye saved through obedience, because faith means obedience. Not of yourselves. Dili lang sa inyong kaugalingon nga paningkamot. It is the gift of God, because Christ is the gift nga mao na mag-alalay sa ato. Siya na mo ang regalo nga mutabang kanato. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, dili dawat limpyo. Iyan na ni Satanas counterfeit nga unod-non nga pagbakak. Mo gani nag-ingon sa kay iba nga dili ka mamatay, nagbakak. So ang yang style nga bakak until na wala gina na usab, pamakak ra gyapon ang pamakak ang yawa. Gamiton niya kita, gamiton niya ang atong mga magwawali, gamiton niya ang atong mga elders, gamiton niya kita nga mga kaigsuunan ni Satanas. So mag-ingon-ingon ka nga ang balao dili makaluwas, mao ra gyapon na nagbakak si Satanas dito kay adan o kay iba. Nag-ingon ka ang balao di makaluwas, gigamit ka na ni Satanas, nagbakak ka. Kauban ka na ni Satanas nga bakakon. Unya ang Ginoo malipay? Malipay bang Ginoo? Nga mag-ingon kang balaod dili makaluwas? Asa man ka makabasa sa Biblia? Nga ang balaod mayroon na sa makita ang buhat nga tarong, buhat nga dili tarong. Basa daw sa Biblia kung naa ba na nga punto nga imo gisulti. Basaha. Bisan dili litra for litra. Basaha nga may interpretation nga ang balaod mayroon na sa pagbuhat sa dautan o dili dautan. Basaha. Abi mo kanang imo gisulti karon. Pero pareho na sa sala dito ni Adan og ni Eva nga nagkaon sila. Pag ingon mo ang balaod dili makaluwas, gidugangan mo ang kaso sa tibuok kalibutan. Nga sin is the wages of sin is death, because sin is the transgression of the law. Gidugangan mo. Nag-ingon kang balaod dili makaluwas. Kaso na spiritually nga gidugang mo sa tibuok kalibutan. Paninglan ka mo sa Ginoo anak kung kinsa man mo. I hope maintindihan nyo ang akong pulong. Paninglan mo sa Ginoo, tuon usa ka mo sa plano sa kaluwasan sa insakto nga pagtuon. Bisan wala nay professor nga pareho ni Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Theology. Pamaagi pud ninyo. Karon ako gasulti ko ani dili ni ako, gitunaan ko ni kay Dr. Tumanday. Sulayin ninyo. Mga pastor, ayaw mo pagpahambog, magpailob mo, maghambol ka mo down to earth. Paminawin nyo ning akong gisulti. Kay dili ni para sa ako ara nga ma-improve ko samot, nga ma-enlighten ko samot, kay gi-review ko na ni karon ang akong natun-an. 1979 pa ko nag-graduate dito. Gi-review ko na lang tungod kay nakapaminaw na ko sa mga pastor nga gaingon ang balaod dili makaluwas. Wow! Wala mo mahadlok dito sa langit. Ingon ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Pero kaya pa mo pagsulti nga ang balaod dili makaluwas, lagting kayo ang iyong dila. Si Satanas siguro magsulti. Medyo gaulaw-ulaw pa kay kabalo Satanas nga sala gid iyang isulti, pero nagsugod naman sa pamakak, so nahimo gid sang amahan sa bakakon. Pero ikaw wala gid kagas, una-una nga ang imong gisulti, dangerous kaayo na nga statement. Ang balaod dili makaluwas. Basahan nyo daw. Kung naana sa Biblia, ikaduha. Intindihan nyo ang Ginoo. Kung mao ba ang punting sa iyang plan of salvation. Mao ba na ang iyang gipanginmatyan sa cross. Nga ipaintindi sa ato nga ang balaod dili makaluwas. Wala gininyo na gihuna-huna sa inyong konsensya. Wala gininyo na gihuna-huna sa inyong kahadlok with fear and trembling. Ang balaod ba ya? Mo biyang maghukom. Ang balaod mo mag-justify. Ang balaod, mo na sang, kumbaga, hagdan paingon dito sa pirtahan, sa gateway sa New Heaven and New Earth. To enter in. Naasa Revelation 22, verse 14. Ang Biblia wala gabakak. Si Paul wala gabakak. Ang uban nagsulti nga si Paul daw nagbakak. Kamo ang nagbakak. Kay pa-influence ka mo tungod sa inyong pagkaunod nun, sa inyong pagkagarbuso, pagkahambugiro. Gi-influence ka mo ni Satanas, kana nga statement, counterfeit ni Satanas sa inyong utok. Muna nga kamo, nagbakak. Dili si Paul.
Kay si Paul wala gasulti nga ang balaod dili makaluwas. Kamo lang gasulti sama ni Satanas nga dili mamatay nga totoo. Bakakon. So nag-ingon ka ang balaod dili makaluwas, wala may gasulti ana. Ang Ginoo ya nag-ingon, gusto ka maluwas, bantay ang sugo. So ikaw karon ang nagbakak, pare-pareho lang mo ni Satanas. Wala diferensya, walay kanahan. Ang direksyon niyo ni Satanas pareho gyud. Kanang gasulti nga ang balaod dili makaluwas. Kay dili gina mabasa sa Biblia. Wala gyud bisan punto lang nga interpretation. O wala si Ginoong Hesus nag-anhi sa yuta magpanginmatay nga para masabtan sa katawan nga ang balaod dili makaluwas. Wala. Wow. Ang kalibutan nga naingon karon nga the world today is turned upside down. Nag-abot na ang gikahadlukan ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Nag-abot na time and the fullness of time that the Satan, the strategy of Satan will become victorious. The counterfeit of Satan will become victorious. Ang uban gitawag na nila nga apostasya. Apostasya in the plan of salvation. Apostasya in the teaching of the Bible. Muna ingon ni Paul, ang uban tungod sa ilang pagkaunod nun, nahimo ng linugaw ang maayong balita, nahimo ng linugaw ang kamatuoran nga ako ginawali. Muna ingon ni Paul. Basahan niyo to sa Philippians. Nahimong linugaw ang tinuod nga mensahe ko para sa plano sa kaluwasan kay daghan ang nagawali. Nga ang uban pasikat lang sa unod nun. So daghan ang na-deceive. Muna ingon ko mga kaigsuonan. Ayaw gid mog tuo-tuo anang gawali-wali bisan kinsa pa na sa worker sa atong denomination nga wala gatuon sa Biblia og tarong. Puro lang bla-bla kay gipasigarbo lang niya ang iyang unod nun nga maayo sa magwali, minister siya. Ayaw gid mog padani sa counterfeit ni Satanas. Pagtuon yun mo, pagtuon. I-suggest po nako sa mga minister in general, because I do not know you. Kinsa man mong gawali anang balao dili makaluwas. Pero gitapukan ako didto sa iglesia, mga pastor to, nga bag-ong mga graduate. Wala ko nailhito, ang nailhan ko lang mga schoolmate ko 1979 pa. Kato sila mga bag-o. Wala ko kailan nila, gitapukan ko nila. Mga minister, naiwalahan ko yung minister kay ginatawag na sila pastor. Daghan sila gakandak sa leksyon. Itabangan nila. So nag-ingon ko nga, Brad, ang balaod, ang law, grace, and covenant, isa lang na, ayaw pagsulti nga ang balaod dili makaluwas. Kay si Kristo lang ang Ginoo nga makaluwas. Ayaw pagsulti anak, kayo lang mo maintindihi ang plano sa kaluwasan. Na ay mystery sa plano sa kaluwasan nga. They are one and the same thing because there is a manifold wisdom nga daghan nga pamaagi sa Ginoo unsaon niya pagluwas sa tao. Kay ang balaod dili niya matwist. Dili niya mabasta-basta nga iransak lang. Nga iya lang nga dalasaon, dili. Girespetuhan na sa Ginoo ang balaod kay mauna ang balaod ang foundation sa tanan nga dominion sa langit. Ang balaod mo na siya ang principalities and powers in heavenly places. Girespetuhan nila ang ilang kaugalingon as a creator, as a supernatural power beyond above. Walay may makasurpa sa ila. Giingon ko na nga ang Ginoo omnipotent, omniscience, and omnipresence. So ila nagrespetuhan ang ilang pagka-Diyos mismo. Og ang balaod, Diyos. Muna sa plano sa kaluwasan. So dili pwede nga imo na siya huna-hunaan na nga tao nga magsinggit-singgit ka nga ang balaod dili makaluwas. Wow. Lipay kayo si Satanas ni ana. Maluoy kamo sa mga kaigsuonan, mga magwawali, nga gaingon ana sa pagwali. Maluoy kamo sa mga katawhan. Ayaw nyo sila idamay. Pagtuon, usa mo maayo. Kung dili ka pa tungkad sa plano sa kaluwasan, ayaw na lang usa pagwali-wali. Maluoy pug ka sa imong kaugalingon. Kay ingon ni Paul, don't be carried to diverse and strange doctrine.
Tanawala ng ingon ni Paul, Hebrew, don't be carried to the diverse and strange doctrine. Unsa pa? Don't let your communication or corrupt communication, don't preach corrupt communication out of your mouth that proceed out of your mouth. Don't let corrupt communication proceed out of your mouth. Si Paul daghan na sa ato pahimangno, pero wala na ninyo giintindi. Gibasa-basa ra na ninyo. I know mga preacher nabasa nyo na. Pero wala nyo giintindi kay ngano man si Paul manggod gasulti. Inyo namang god gibutang sa inyong kasing-kasing nga si Paul gapataka lang, si Paul nagbakak. Si Paul lisod kayo sabton. Kamo ang lisod nga wala nagsabot. Kay ngano man gisayon-sayon lang ninyo kay ang dictation ni Satanas sayon lang yon magbakak. So gapakitluoy ko kaninyo mga preacher, please review the plan of salvation. Kung naa na mo'y nasugdan sa plano sa kaluwasan, reviewhan nyo nagtarong. Reviewha. Og mauna iuna wali sa tibuok kalibutan. Maunang iuna wali sa mga 10th effort, sa mga revelation seminar, sa mga preaching sa inside the church, sa mga tanan nga mga inspirational talk nyo, ibase nyo sa plano sa kaluwasan o ang inyong konklusyon, ang plano sa kaluwasan, punting to the higher form. Mauna sa ang inyo buhaton. So ingon niya dire sa 28, balik ta. Whom we preach, warning to every man, and teaching every man in all wisdom. Muna sang manifold wisdom sa Ginoo. That we may present every man perfect in Christ Jesus. Unsa kuno? Dili ta ma-perfect kung dili ta mawali kining tinuod nga mensahe nga mao gining the only way going to the will. If there is a will, there is a way. Mao ra ning only way. Ang plano sa kaluwasan nga ikaw kung imo maintindihan, imo na maabsorb tanan, may peace of mind ka na kay ang foundation mo, naintindihan mo na ang plano sa kaluwasan, mahimo kang perfect in Christ Jesus. Nasabtan niyo ni nga teksto? Basahan nyo ni, kuhaan nyo gini, importante kayo ng teksto. Kuhaan nyo ni. Colossus 1:28. Utokin nyo ni Mayo. Utokin nyo gini 10 times sa pag-analyze, i-assess nyo maayo ni. Kinanglan ang assessment ninyo, punting to the higher form. Dili sa unod-non, dili sa kalibutanon nga una-una. Kay gusto mo masikat, dili pwede na. Kinanglan humble ta, down to earth, malumo kita nga isa ka preacher o ang atong kasing-kasing nag-connect gyud dito sa spiritual, pointing to the spiritual, pointing to the higher form. Mao na ang isa ka pastor. Dili pa una-una nga na preacher ka kay gusto nimo tanan tawo mag-believe gid nimo. Ayaw. Ang una-una nimo na preacher ka kay giintindi mo ang plano sa kaluwasan nga mauna ang gireveal sa Ginoo aron ang tawo maluwas. Mao na ang imong concept as a pastor. So ingon niya, usbon ko, ingon niya, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Unsaon di ay pag-present sa pastor o sa magwawali nga ang tao nga iyang giwalihan, kada tao nga iyang giwalihan, individual nga iyang giwalihan, ang mga kaigsunan sa simbahan nga iyang giwalihan, ang tanan nga mga seminar nga iyang seminar, ang tanan mga revelation seminar, ang tanan mga 10th effort, ang tanan nga mga preaching as far as missionary is concerned. Ang mga tao nga gapaminaw, himuon gyud ay siyang perfect in Christ Jesus. Sa unsang paagi, iwali ang plano sa kaluwasan. The truth, true and correct teaching of the truth, based sa hermeneutic, the correct and true interpretation, especially the plan of salvation, nga mawali sa katawhan. Kay mao na ng paagi nga ma-perfect sila in Christ Jesus. Why? Because Christ is the manifold wisdom. Christ has the mystery. And that mystery was hidden long before man falls to sin. After man falls to sin, it was revealed. And this is the teaching of the revelation. This is the truth. Diri na ta sa Colossus chapter 2. Gibasa ko na ni ang
verse 1, verse 2 na ta. Kay kining verse 1, conflict ni Paul sa mga Laodiceans. Labi na ang mga Laodicean members nga wala gikakita niya pareho nato karon. We belong to the Laodiceans. So si Paul nga na nagpahimangno na tungod ninyo wala gid nako makita dako ni nga conflict ang pagsaysay sa plano sa kaluwasan nga dili nyo gi-absorb. Dili nyo gi-absorb. Munang nalinugaw, ingon ni Paul, nalinugaw na hinuon ning akong ginawali nga kamatuoran. Okay? Ingon niya diri sa chapter 2 that their hearts might be confronted. Okay? Continuation is pagmagnify ni Paul sa iyang mga messages based sa foundation sa plano sa kaluwasan. Ingon niya sa verse 2 that their hearts, ang ilang kasing-kasing, might be comforted, that their hearts might be comforted, comfort, being knit together in love. Tanawa, knit, K-N-I-T. Kanang mag-knitting ka bitaw sa murag gansilyo. Oh? Gi-join mo ang tanan nga tahi kanang mga murag pise nga nahimo sang nindot nga pagpurma sa knit. Oh. Mao nang ginami ni Paul. Nga unta ang inyong gugma sama sa knit nga nagkunik kanunay. Nga dili gyud mag hiwalay. Dili gyud magtagsa-tagsa. Dapat ang walita may uniform about the plan of salvation. Uniform. Muna ingon ni Paul, that their hearts, ang ato kasing-kasing magwawali, mga kaigsuunan nga giwalihan pod. Ang kasing-kasing ta, hearts. Plural na po ni. Ingon niya, and their hearts might be comforted, being knit together in love. What is love? In spiritual interpretation based to the hermeneutic teaching. What is love? Unsa man ang love? Law, grace, and covenant, they are one and the same thing. Apel na ang Ten Commandments, ang gift, ang tabernacle. They are one and the same thing. But love, how about love? Love, faith, and obedience, they are one and the same thing. If you love me, keep my commandment. Faith means for obedience to the faith. Munang faith. Love, faith, obedience, they are one and the same thing. Love means obedience. Faith means obedience. Obedience means obedience. So ingon niya that their hearts might be comforted, being knit together in love. Heartily speaking, ang Biblia ato giniaksipon by heart. Lalo na ang plano sa kaluwasan nga mag-isa ta sa atong teaching, uniform ta in love. Uniform ta sa pagtuman. Muna ang pasabot ni Paul sa love. Obedience gyud ta kayo. Polite gyud ta sa pagtuman. Kining plano sa kaluwasan nga pag-ihibalo sa iyang manifold wisdom. Okay? Ingon niya diri. Sumpay. And unto all riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery. Hala, ako lang sige basa, ako lang sige intindi ani. Nga wala man ninyo giintindi. Sure gi ko nga wala ninyo giintindi ni. Kay wala nyo ninawali. Wala gi ko dungo nga giwali nyo ang mystery of the plan of salvation. Basahan nyo ning chapter 2 of Colossus. Verse 1 and verse 2. Ingon niya, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God. You see? Unsa man ang mystery of God? Reciprocal yato ano po sa episode 3. Naintindihan nyo? Chapter 3. Unsa ingon ni Paul? When you read, understand my knowledge about the mystery of Christ. Mao ning ginamin diri ni Paul kay iya man na gina-expound maayo ang plano sa kaluwasan. So ingon niya dire unto all riches of the
Full assurance of understanding. Full assurance of understanding. Kinanglan intindihan nyo gid. Hublas. Tanan-tanan nga pagsabot sa plano sa kaluwasan. Full assurance in understanding. Muna ingon ni Paul. Unsa pa? Understanding to the acknowledgement of the mystery of God. Gi-acknowledge na ba ninyo ang mystery of God? About sa plan of salvation? Wala! Nga naman, nagtuoman mo nga ang balao dili makaluwas. Nagwali man ang mga pastor nga ang balao dili makaluwas. Kay walay kamot. Si Ginoong Hesus lang manluwas kay Ginoo. Nga naman ang inyong konsepto sa pagwali. Nga naman ang inyong nabungat sa inyong baba. Kay wala nyo naintindihan. Wala nyo gibasa nga utok-utokan pagsabot. Wala nyo studihan og tarong. Muna ingon ni Peter, hard to be understood the epistle of Brad Paul. Hard to be understood and unlearned. Wala nyo istudyuhan. Munang gapataka na lang mo buat-buat sa inyong konsepto kay gi-apply nyo ang unod nun o dawat nyong application nga concept ni Satanas. Mao na ang strategic planning ni Satanas. Mao nang iyang style, ang iyang counterfeit, ang unod nun og ang application. I-apply ni kay mao ni. Muna ingon ni Satanas, gi-apply pud nimo kay wala kay know-how sa plan of salvation. Muna ang episode 8 gi-apply mo sa literal. Muna ingon ako nga kanang teologyan unta, dili kanang balo-balo nga teologyan. Kanang teologyan gi nga tinuod. Ako maulaw kung naa ako sa mga institusyon, unsa nga klase sa institusyon. Pananglitan dili ko Adventista, didto ko sa laing institusyon. Magabasa ko sa Biblia ug maintindihan ko ang plano sa kaluwasan, ma-resign ko Kaulaw-ulaw lang kag sige kag wali wala ka kasabot. Unyang imong gipangwali dito wala toy di ay mga credit og tarong kay wala pa nimo maintindi ang plano sa kaluwasan. Mao ning punto ni Paul, intindiya usa ang plano sa kaluwasan ana pa ka magwali sa mga inspirational talk nimo. Kay aron ang mga brethren nga nakaintindi na, refresh na sila, may peace of mind na sila, intact na ang ilang foundation, unsay pangwali mo sa imong bla bla bla, ma-inspired na lang sila. For inspirational na lang sa ila, kay naa na ang plano sa kaluwasan sa imong mind. Naintindihan mo na. Mo nang gusto ni Paul. Full assurance of the acknowledgement. Ingon niya. For assurance of the acknowledgement of the mystery of God. Klaro kayo. And of the Father and of Christ. Ngano man nag-ingon man siya nga and of the Father and of Christ. Ngano sulti man siya. Kay si Ginoong Hesus nag-ingon siya, ang nakakita sa ako, nakakita na samaan. I and my Father are one. Naintindihan nyo na ang statement ni Jesus? Si Jesus o si Paul pareho na sila mga logical kaayo. Logical kaayo ang Ginoo. Si Paul po, logical po sa kaayo, kay gitagaan sa wisdom sa Ginoo. That's why, gisulti nila, pintok kaayo. Ang nakakita sa ako, ingon ni Jesus, nakakita na sa amahan. I and my Father are one. Yan, intindihan nyo na. Intindihan nyo. Sa spiritual interpretation. Ambot lang. Kung gabasa ba mo sa Biblia, gahuna-huna ba mo nga, spiritual ang Biblia, dili unod nun, dili kalibutanon, dili pahambugay, dili garbo. Ang Biblia ya humble. Ang Biblia down to earth, malumo, o spiritually ang karakter, ang aura, ang manifestation sa isa ka personality, spiritual. Dili pasikat ning Biblia. Dili. So si Paul gapakitluoy siya that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of Christ. You see? Na-acknowledge na ba nimo ang mystery of Christ? Unsa man ang mystery of Christ? Na ang reciprocal ya sa Episo 3. Verse 3. When you read, understand the knowledge, my knowledge, for the mystery of Christ. Morning mystery.
ang plano sa kaluwasan. Dira na gi-reveal kay Paul sa episode 3. Isay-isay dira kung unsa na ang plano sa kaluwasan. O gipalo up sa lain-lain naman niyang writing, sa lain-lain niyang libro nga ang mystery mo na si Christ ang balaod, ang mystery mo na si Christ ang gift, ang mystery mo na si Christ ang tabernacle, ang mystery mo na si Christ ang covenant, ang mystery mo na si Christ ang 10 commandments, ang mystery mauna ang maghukom sa ato. Law, grace, covenant kay si Christ ra man na tanan. Kung magisgot gani about law, si Christ na. Muna nga, the law will judge, the law will justify, and the law will give us righteousness who walk not after the flesh but after the spirit. Abi ninyo ang Biblia para sa inyo nga wala gigatuon kaayo kay mga tapulan man siguro. Muna ingon ni Paul, unlearn. Unodno na lang gigamit kay medyo tapulan. Ang Biblia dili na siya lalom o dili na siya lisod, pero lalom siya kung dili nimo tun-an. Dili na siya lisod. Kung tun-an nimo pangayo katabang sa Holy Spirit, ihatag sa Holy Spirit ang interpretation sa imong concept, sa imong instinct. Dili na siya lisod basta katabang na nimong Ginoo. Pero ang imong pagtuon, pasigarbo lang nga, pastor ko, magwawali ko, elder ko, deacons ko, liman ko. Wala gid kay mahimo. That is nothing. Muna nga di nimo mawali ang plano sa kaluwasan. Nothing. Bisan unsaon lang nimo nga bla bla dira, dili mo makomport ang mga kaigsunan ug walay foundation ang ilang paglakaw. What is? Ingon dire sa akong nabasa nga quotation, how do we know we're spiritually on the right track? Nindot kay ang ilang quotation. Pero naluoy po ko nila, kay maayo sila maghimo sa mga concept sa ilang instinct o sa ilang acquire knowledge. Pero wala gid nila masabtipod ang plano sa kaluwasan. Gani tanan sila wala gid kawali sa plano sa kaluwasan. Kay ngano man, kulang man gud sa pagtuon, kulang sa instructor. Kay kung si Dr. Tumanday, daghan sila nga nagdoktoral sa theology ug divinity, nga maong na-timingan ko dito sa MBC pag eskwela ko buhi pa siya. Dapat unta mawali na sa tibuok kalibutan. Kung sila ni Billy Graham, sila ni kinsa tong mga revivalist, ni Tom Skinner, kinsa pa to. Kung sila nakaintindi sa plano sa kaluwasan kung maunang ilang giwali sa ilang pagka-revivalist, nindot unta ug daghan ang na-convert, daghan ang converted nila. Pero wala man na nila maintindi. So ang ilang wali, puro lang tanan bla bla bla. Puro lang tanan bla bla bla. Giwali nila, gipadako nila si Jesus. Pero ang gusto yan ni Jesus, ang plano sa kaluwasan, sabton siya nga, siya ang mystery ana. Kining manifold wisdom, sabton ni kung giunsa niya ang pag-saysay sa mystery sa plan of salvation nga gipasulat kay Paul. Gani si Paul, nadumduman ko ng tulo ka lugar, Samaria, Judea o Galacia. Digto na i-defied ang plano sa kaluwasan, daghan nagtuo na nga giwalihan ni Paul nga iya gyud nakita ang positive nga clear kaayo ang nag-accept sa Judea, Samaria o Galacia. Mao lang to sila. Kay ingon dira sa akong pagbasa, it was edified the plan of salvation with him. Mao ra to sila ang kasiguruhan. Kaya nasabtan nila ang plano sa kaluwasan. That's why, nga no gi-mention man ni Paul sa Samaria, Judea o Galacia, kay mao lang ang iya nakita nga nagdawat ana og naka-absorb gid ana. Ang uban wala. Muna ingon ni Paul, nalinugaw dito sa laing nga mga lugar tungod sa ilang envy. Gawali-wali pud sa ilaha kay najealous sila. May jealousy ang ilang style sa pagwali kay nakita nila si Paul, daghan na ang conversion ni Paul, daghan na nagtuo kay Paul, na jealous man sila. May envy na. May ano na sa ilang huna-huna. Nagawas na ilang garbo. Nainggit na sila. So nagwali-wali po sila. Pero ginikaroon atong wali. Ang lahi nga sikta sa religion mo, wali po sa iya nga siya gid ang tinuod, siya ang the best.
Ang isa na po kasikta sa religion, maingon nga, kana sila mga ikog na, mga tiyana, mga ulo na. Kaya nag-protest man. Pero, ang tinuod lang, pareho lang sila tanan, kaya wala man nila nawali ang plano sa kaluwasan. Bla 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 lang. Pag abot sa Ginoo, mao nang ingon sa Ginoo nga kung mag-abot ako sa yuta balang araw, may makita ba ako nga pagtuo sa yuta? Kaya ang pagtuo, dili lang na siya og konsepto mo nga ang Ginoo na ilhan ko na si Ginoong Hesus, nagtuo na ko niya. Dili na mao. Ang pagtuo is a very responsibility. Ang pagtuo responsibilidad na nga we have something to do. You have something to do. I-interpret na ang pagtuo unsa ginang pagtuo and do it as your responsibility. Ang number 1 gid sa pagtuo, obedience of the law. Ikaduha, sabton mo ang deep nga knowledge nga ma-include ang pagtuo. Kay kung imo gi masabtan ang pagtuo sa lalom na gyud nga pagtuon, ang pagtuo si Jesus lang gyapon na ngano man. Kung may pagtuo ka, sundon mo ang balaod ni Jesus og imo tumanon kay ang term sa pagtuo mao na siya ang will sa Ginoong Hesus nga himuon mo. Ang balaod tumanon mo. O ang pagtuo, isa lang na sa kadireksyon. One-way direction na siya. Kinsa man na. Dili, baal. One direction na siya. 2-point determines straight line. Ang pagtuo, pointing to the Lord. Pointing to Jesus. Pointing to God. Ang uban, ang pagtuo nila, pointing to the Word. Pointing to Satan. Pointing to their own flesh. Flesh, objective of the flesh. Mao nang uban nga pagtuo. Naditor. Ang ilang pagtuo nga mahimo ko ni, mahimo na ko ng preacher, sikat na ko. Makawali ko ingon ani nga style, sikat na ko. Mao nang ilaya pagtuo. Punting to the worldly direction. Pero ang insaktong pagtuo sa Biblia, punting to Jesus. So, pwede nimo ma-interpret nga ang pagtuo part na sa plan of salvation nga mao si Jesus. Mao na sa mga deep nga study sa Bible. Faith means obedience. Faith means obedience to the faith means Jesus. Obedience to the faith. Mao nang interpretation niya. Basahan niyo ba ang Romans 1:5? How do we receive grace and apostleship? For obedience to the faith. Kinsa man ang obedience to the faith? Si Jesus. By all nation in His name. Mao na siya ang pag-interpret sa Biblia. Dili ng Biblia nga literal mo kay tungod sa application. There you are. Si taning gyud ang imong kauban. Mao na sang pagtuo sa flesh. Pagtuo nga ang imong punting personal nga interest kalibutanon pointing to happiness, worldly happiness, pointing to a comfort of happiness in worldly manner. Obedience to the faith. To the faith. Kinsa man ang to the faith? Si Jesus. Mao nang pag-interpret sa how we receive grace and apostleship. Obedience to the faith. Because grace means Christ and the law. Ayuhan nyo na pagsabot. I-maneuver nyo maayo ang inyong thinking with the help of the Holy Spirit. Spiritually. Pointing to the higher form. Padayon ta diri sa 3. Ingon niya, in whom are hid all the treasures of the wisdom and knowledge. Mao nang gisulti niya sa to. Nga ato dawaton og sabton full assurance og i-acknowledge nato ang mystery sa Ginoo. Unsa man ang mystery sa Ginoo? Christ and the Father. Unsa man ang Christ and the Father? Part sa plan of salvation na ingon si Jesus, I and my Father are one. If you see me, at the same time you see the Father. Pag abot siya sa yuta, ang tanan niya mga statement,
mga elaboration to aron mamagnify niya ang plano sa kaluwasan. So mao ni ingon ni Paul sa verse 3, gipalo up na po niya ang mao nga statement niya sa 2. Ingon niya sa 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Unsa man ang all treasures, wisdom and knowledge? Kabalo ba mo nga naay sumbingay sa Mateo? The kingdom of heaven compared to a treasure hidden under the earth. Nya i-apply na daw kay mahilig man mog application. The kingdom of heaven compared to a treasure hidden under the earth. Pareho lang na siya nga, the kingdom of heaven compared to a lost sheep. So ang lost sheep, kutkuton mo na si Jesus na murag nakakita kag treasure kung nakita mo na si Jesus sa Biblia. Gisunod mo na ang will ni Jesus, obedience of the law. So dira sa Mateo na may kuandra murag Mateo 13. Na dira parable na pod. The kingdom of heaven compared to a treasure hidden on the earth, under the earth. Mao ni ingon ni Paul dire, whom all hid, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kinsa na sang all the treasure of wisdom and knowledge compared to a treasure hid under the earth, compared to a lost sheep. Those are treasures. Kinsa na sang mga treasure sa parables? Aber, intindihan nyo. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kinsa man na siya? In whom? Kinsa na siya ang natago nga plano sa kaluwasan? Digto na sa reciprocal niya, episode 3, verse 9. Unsa niyang yun dito? The mystery and wisdom of God hid since from the beginning. Basahan niyo ang episode 3 verse 9. Tinaguan na siya nga misteryo mo ng plano sa kaluwasan. Muningon ni Paul, kining teaching ni Paul tanan sa iyang mga pag-elaborate sa iyang write-up, puro hindi tanan punting to the higher form in spiritual labor because of the plan of salvation. Ang tanan niya nga gisulti diri, ang tanan write-up niya diri, puro na siya ang introduction o ang iyang mga inspirational talk diri o ang iyang pag-elaborate diri, ang foundation niya, plano sa kaluwasan o ang conclusion niya, plano sa kaluwasan gihapon nga mao ang pagtuman kay Ginoong Hesus, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Unsa man ang all treasures ingon niya dire sa 3. In whom are hid all the treasures of wisdom and acknowledgement. The kingdom of heaven compared to a treasure hidden under earth. Dayon, ang sumpay dito, gipalit sa usa ka mag-uuma kay nakita iya ang treasure sa ilalom sa yuta. Gipalit niya og naghimaya siya kay nakakita sa treasure. Unsa man ang interpretation, I mean, ang application, i-apply abe. Kay mailig makag-application. I-apply daw na. Diyos ko, mga kaigsuonan. Pasensyahan nyo lang ko. Giunsa man ninyo pagsabot sa Biblia. I-apply daw na. Kay ingon ninyo, ang Bible i-apply. 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 Kung dili mo na interpret, sige i-apply. I-apply daw na. Dili na ang treasure dira, dili na ang pulong lang, dili na ang Bible. Kung dili, kung basahon mo ang Bible, ang pulong sa Ginoo, i-interpret mo spiritual aron masabtan mo unsa ginaang personality sa treasure. Amo nang pasabot ni Paul. Kay ang uban maingon niya, kanang treasure sa parable, mao na sa ang pulong sa Ginoo. Sa imong unod nun nga pagsabot, dili mo gilalom-lalom.
Bisan unsaon mo ning pulong sa Ginoo basa, balik-balikon mo ni 1,000 nga basa ang tibuok Biblia o wala ka ka-interpret, wala mo masabti ang imong ipangbasa, nonsense kana. Ayaw una-una ang pulong sa Ginoo mao nang treasure. Ang pulong sa Ginoo nga imo na interpret og naintindihan gid nimo unsa ang iyang personality, unsa ang iyang description, unsa iyang tumong ngano nga gisulat dire sa pulong sa Ginoo, mao na sang treasure. Ayaw pagsulti nga ang pulong sa Ginoo mo nang treasure. O niya sa pulong sa Ginoo pero wala mo masabti unsa pagka-treasure. Sabta ang pulong sa Ginoo nga nasulat sa Biblia, mao na siya ang treasure. So pag ingon niya diri sa 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Isa nga interpretation ana, the law is the wisdom of knowing sin. Is the wisdom of sin because transgression of the law is sin. Muna, isa na sa treasure nga imo maintindihan. Nga ang balaod tumanon, that's a treasure. Obey the law. Until you die. Until your life will be taken out. I mean, will be ended in this world. Kung tapos na ang imong life, muna siya ang pagbantay mo sa balaod until death do us part. Ang pagbantay mo sa balaod. If you want to be saved, interpret the Bible. Muna ingon diri sa Ginoo, wisdom and knowledge. The wages of sin is death. Transgression of the law is sin. And the wages of sin is death. Isa na siya sa treasure. Nagiingon diri ni Paul. The treasure of heaven compared, the kingdom of heaven compared to a treasure hidden under earth. Kaya kung ginabasa mo niya ang Biblia, ginterpret mo, mo na sa ang treasure mo. The kingdom of heaven compared to a treasure hidden under earth. Unsa pa? Unsa pa? And knowledge. And knowledge. Ngano man? Isa na siyang paghibalo sa plano sa kaluwasan. Kung maintindihan mo tanan ang mystery of the plan of salvation, the knowledge of the mystery of the plan of salvation, mao na siya. Ingon diri nga ni Paul sa 3, in whom are hid in all treasures of wisdom and knowledge. Isa na siya ang plano sa kaluwasan. The mystery and the knowledge of the plan of salvation. Kung imo na maintindihan mo na ng treasure sa imong kinabuhi nga imo na nakaplagan nga may peace of mind ka na. Treasure spiritually. Ang imong bahandi dito sa langit. Mo na sang treasure. Unsa na sang treasure? The understanding of the plan of salvation. Mo sang wisdom and knowledge. And the understanding of the description of the law. And the purpose of the law. And your responsibility to understand the law. And your responsibility to understand faith. And your responsibility to learn more about law, grace, and covenant. Gift, tabernacle, and the 10 Commandments. Kung maintindihan mo na sila tanan, base sa teaching, sa plano sa kaluwasan, those are treasures and knowledge. Ingon ni Paul. Okay, sa verse 4. And this I say, lest any man should beguile you with enticing word. Unsa man ang beguile you with enticing word? Kanang cheating ba? Ingon niya diri sa 4. In whom, I mean sa 4. And in this I say, mo ning gibasa ko sa verse 2 to 3 na. Mo ning ginaminipol nga in this I see. Munitanan ako ge sulti, ingon niya. 4. In this I say, lest any man should beguile you with enticing word. Kanang i-cheat ka ba? Kinitanan ang gisulti ko nga ang treasure, mo ni siya ang knowledge, mo ni siya ang
wisdom sa plan of salvation, mao ni siya ang gugma nga kinanglan net kita sa gugma, dili ta magkabulag. Maghanay gi kita nga nagatidikit-dikit. Muna ingon niya nga ang acknowledgements and mystery, may assurance ka sa pagsabot, understanding the mystery of God. Og ingon niya, mao ni siya ang natago nga treasure nga mao ni ang knowledge and wisdom of God. Mao ni siyang ihibalo sa manifold wisdom of God. Nya, in this I say, gisulti ko ni karon sa inyo, kinanglan sabton nyo, unless, may unless pa sa, lest any man should beguile you with enticing words. Munang kuyaw karon. Si Paul nagpahimangno na. Gisulti ko na ni sa inyo. Dapat mahibawaan na ninyo ni. Og sabto na ninyo ni. Og ikinabuhi na ninyo ni. Og i-practice na ninyo ni. In a spiritual matters. I mean spiritual direction. Pointing to the higher form. Ikinabuhi nyo ni dili sa unod nun. Dili sa application. Dili sa inyong garbo. Dili sa inyong pasikat. Kung dili, pointing to the higher form. I-practice ni o ikinabuhi ni. Dili i-apply. Muna ingon ni Paul. Unless, gisulti ko ni karon sa inyo, aron may bawaan nyo kung inyo nga sabton, unless, ingon niya, unless, lest any man should beguile you with enticing words. Unsa man ang bot pasabot? Ang problema ani na intindihan na ninyo, apan naapoy tao usahay, o naigid tao nga tinuod, nga gamit ni Satanas, pariyog paggamit niya sa snake, gigamit siya sa garden sa Eden, snake man, kaya wala pa may kauban si Adan o si Eva dito, duwara man sila. So ang gitintalya, ang duha man. So gigamit yang snake. Karon sa ato diring panahon, samtang gatuon ta sa plano sa kaluwasan, tinuod gyud nga mystery of the plan of salvation, that is the true and correct message for salvation, naapoy tao nga gamiton si Satanas, kidaghan naman ang tao. Sa panahon ni Adan ug ni Eva, wala pa may tao, duwa lang sila. So gigamit yang snake. Karon daghan naman tao nga gaditor, diverse of strange doctrine. O karon gamiton niya na kanang klase sa mga tao. Gitawag pag ina ni Paul, scoffers. Mga unodnon. Gamito na sa yawa nga mao ang mag-cheat. I-diverse na po nila ang kamatuoran. Ipalayo sa ato ang kamatuoran, ipahiwalay sa ato. While away, muna ingon sa English, ipahilayo sa ato kay i-cheat kita sa ilang mga pulong nga dili mayo, kay abi nila mayo na gid sila magwali. Dayon gihiruhan na pud ni Satanas ang ilang unod nun, gidiverse nila. Mo nang problema ingon ni Paul dire sa verse 4. Ingon niya, and this I say, gisulti ko na ni sa inyo tanan, lest any man should beguile you with enticing words. Na mga pulong nga nindot kayo nga pagdiverse sa kamatuoran. Mga strange doctrine. Ngano nagingon man si Paul nga strange doctrine? Kay maulan niya ang doktrina nga tinuod. Maulan gini siya ang pinaka plano sa kaluwasan aron ang tao maluwas. Kung may naa pala inani, tawgo na ni Paul nga strange doctrine and diverse doctrine. Don't be counted diverse and strange doctrine. Ngano man nasulti na ni Paul? Kay si Paul gusto ya ibutang sa atong alimpatakan nga kiniragid ang tinuod kung may lain na ni diverse strange doctrine na stranger na nga doktrina, dili na siya tinuod. Mao ra ni ang plano sa kaluwasan. Mao nang pagsabot sa Biblia, mga kaigsunan. I hope kamo nasayod nga ang Biblia dili basta-basta nga ato intindihon. Pero maintindihan ta na basta nagtuon kamo sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, taman lang sa ta dire. Kay ako karon pag istorya sa imo, sa inyo, dili ni siya nga mahurot gyud ang ako nga strength ug ang ako nga pagtuon, hurot-hurot, dili. Tun-an ta ni anam-anam. Kay kini series of study man ni, magpadayon ta sa gisulti ni Paul. Kay si Paul lang ang ato paglaom nga maintindihan ta siya nga mauni ang tinuod nga plano nga kita maluwas, kay may plano sa kaluwasan. Sayang kayo ng punto sa mga teologian nga mauning plano sa kaluwasan. This is a hidden thing months before to committed sin. But
that moment nga ang tao nagpakasala, ang Ginoo gusto niya reclaim ang lost image pinaagi sa plano sa kaluwasan. Maura ni, muna na ingon si Paul, ayaw na gid ninyo, kini gisulti ko sa inyo. Ayaw na gid ninyo. Kalimte, kay ingon niya, and this I say lest any man should beguile you with enticing words. Mag-cheat sa inyo o magpalayo sa inyo. Kanang cheating, baka ka napud mo ni kaning mga tawhana nga wala sa plano sa kaluwasan kay maayo manulti, enticing words. Maayo kayo maghanay nga muragid si Satanas nga dili ka mamatay nga totoo, mamuklat imo mata, masama ka sa Ginoo. Mao nang ilang pagwali na pod. Kaya ang gusto ni Paul Maybawan, wala na ilaing kamaturan, mao lang ni kung may magwali-wali pa dira nga dili na santo ani, that is strange doctrine. Diverse, enticing word. Mga pulong nga maayo pag-anay, pero pagpalayo, pag-cheat sa ato, cheating. Bantayan nyo ni ang ako ginapanulti nga teksto. Ang ako karong ginabasa o gina-impasay sa inyo. O gina-interpret ko sa inyo. Basahan nyo ni kanunay o i-base ninyo dito sa episode chapter 3 o i-base ninyo sa Roma nga about sa balaod, about sa grace, about sa gift, sa Hebrew nga pointing to the higher form, the law is written in your heart and put in your mind. Punting sa Exodus, digto ang manifold wisdom of God, digto nagihatag kay Moses, pero wala nila naintindi, gi-reveal kay Paul gyud ang tinuod nga pag-explain sa mao nga plano sa kaluwasan. Intindihan nyo na tanan ang ako gipanulti. Bisan gamay lang nga punto, ibutang nyo sa inyong una-una o magnify nyo kung maintindihan nyo lang na basta interested yun mo. Pero dili gani mo interested, wala ko'y mahimo. Pag abot sa Ginoo, maigo gid ka sa tunga, naagyog ka gaingon ng Ginoo. Kung mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Mauning pagtuo. Utingkay sa kamatuoran, mautingkay mo ng kamatuoran about kay Jesus, about the law, about the grace, about the gift. Tumanon mo na siya. Maunang sentro ang sugo. Mauna sa ang sentro ang sugo. Pag-abot niya, maingon doon sa may nakita ba ako nga pagtuo kung mag-anhin ako sa yuta. Og mauning imong naintindihan. So, eventually, dili man ko judgmental, pero tungod sa kamatuoran nga ako natun-an diri sa Biblia about sa plan of salvation, 99.99 may kasiguruhan ka na sa imong kaluwasan. Ma-welcome mo na gyud si Ginoong Hesus kung maintindihan mo ni ang plano sa kaluwasan. Mga kaigsuonan, sulod na pod nga Lunes, usahay na ilay problema nga matiming ang Lunes, mag-brown out, mapulon kita next day. Ana lang atong understanding. Kung Lunes nga wala ko, meaning na ay obstacle sa atong kurente. Kung mag-brown out. So, sunod anang adlaw, pagka Martes, padayon ta. Sama ani karon ang ako na buhat, Martes man ni. Gapon wala, hapon to. Karon Martes buntag. Kanaingon na lang ang akong anak nga buntag na lang pa aron dili ta ma obstacle sa kurente. So nag-study kami karong buntag. Pero sa sunod nga semana, Lunes lang yapon ta. Kay mo naman ang naandan sa akong anak, Lunes. Either buntag or hapon. May bawaan lang ninyo na sa sunod nga Lunes. I-open lang ninyo ang inyong screen. Katong gapalo up sa ako. Kada wala ko, pagkabuntag i-open. Kay follow up gina pagkabuntag. Pero sa Lunes, i-open lang. Kung gapalo up ka muna ako, tanawa lang nyo kung na ako. Ang oras ana, kung buntag, mga 8 to 9 na ako direct napita. Kung hapon, mga alas 2. Oh, kung hapon, mga alas 2. Paingon na pod sa alas 3. Kapin, kung taas-taas akong wali. So, I hope nga may understanding na taan na ayaw ka mo kalimot
nga kining akong pagtuon series man ni aron masaysay ta gyud ang plano sa kaluwasan. Kay dili ko gusto nga samtang ni apa ko nga gitagaan pa ko sa Ginoo strength o gitagaan pa ko niya courage and enthusiasm. Nga mahimo pa kong enthusiastic preacher sa akong personal nga pagwali aning kamatuoran kay dili ko magsugot nga ang mga katawhan ma-deceive lalo na sa mga Adventist group nga ang mga brethren nga mga ignorante na damay na daghan na ra ba ang sango nga ang balaod dili makaluwas nga wala man gid unta na sa Biblia. Kung basahon mo ang plano sa kaluwasan, mauna siya ang kaluwasan, ang manluluwas, ang mag-judge, ang mag-justify, ang magbalik sa righteousness aron ang tao ma-perfect, ang balaod. Pero ngano manggiwali naman ang balaod nga dili makaluwas. Kay ngano man wala gistadihan. Muna nga ang tapulan dawat limpyo lang. Ingon ni Peter, hard to be understood and unlearned. So kanang tao nga dili magtuon sa plano sa kaluwasan, para sa koa may pagkatapulan. Dawat limpyo. That is not good. So madaghan ang madamay kay magwali-wali man na sila ingon ni Paul diri sa 4 niya. Lest any man should beguile you with enticing words. Unsa man na? Kining ako karon gitudlo sa inyo bahin sa plano sa kaluwasan, naa na naunta sa inyo, gisulti ko na. Pero may panahon yun nga ang tao na pod gamito ni Satanas nga may enticing word ka nang malumo, magsulti, lami kayo magsulti, nga murag tinuod yun, o git-cheat na mo. Cheating ba? Cheating. Gidivers na ang kamatuoran. Gideceive na kamo. Munang ingon ni Paul, bantayan nyo yun na. Kuyaw, lest any man should beguile you in enticing words. Okay? So sunod nga Sabado, sa sunod nga Lunes na. Guna-una magigog Sabado kay ang Sabadista, kada Sabado mong gyud magpahulay, mag-uban ko. Kinamangod sa Bible, sa 10 Commandments ang Sabat. So gauban gid ko pahulay. Wala may laing ga pahulay Sabado ang SDA raman. So magmingle ko sa mga church people, brethren in the church. Kay maluoy ko magtan-aw sa ila nga na-deceive na sila karong panahon na. Daghan na gid ang nagtuo. So dili lang karon nga magmingle ko nila, kung dili magsulti na gid ko sa YouTube kay ang YouTube general kani nga daghan ang makapaminaw. Kay mao man na karon ang atong mga new generation, may cellphone, may internet. So ang medium of communication pinaagi ani whole world na manggod. So munang naningkamot pug ko sa akong pagkapobre, sa akong dili ko angayan kay kinsa man ko nga YouTube channel, pero nangayo ko tabang sa Ginoo, namang ko'y anak nga nagtabang nako. So ang anak ko nga naa sa Australia mo karon ang naga buhat ani sa system nga connect ko sa YouTube channel. So salamat mga kaigsuonan, sa sunod na pod nga higayon, either Lunes o Martes, depende sa atong current kay usay gaabot ang dilema aning current nga tagtaas kaayo ang brownout. So dili ta makapadayon diretso. Next day na ta. O sa Lunes, kung walay trouble, sa Lunes ta. Hanggang na lang diri na lang takutob. O kining inyong higala, Balritita. Bye-bye.